May isang lugar sa Baguio na kahit tanghaling tapat ay kayang magbigay ng kakaibang pakiramdam. Isang lugar na matagal nang inabandona. Isang gusaling nasaksihan ang digmaan, pagdurusa at kamatayan. Ang Diplomat Hotel. Marami ng kwento ang kumalat tungkol dito. Mga sigaw na naririnig sa walang lamang kwarto. Mga batang umiiyak sa gitna ng gabi. At mga aninong nakikita sa mga bintanang matagal nang walang tao. Ang madilim na reputasyon nito ay madalas iugnay sa mga trahedyang naganap noong World War II at sa mga kwentong paranormal na lumaganap sa paglipas ng mga taon. Pero para kay Joshua, isa lang itong lumang gusali hanggang sa makita niya ang babaeng nasa bintana. 24 na taong gulang si Joshua, isang photographer na mahilig maghanap ng kakaibang lugar para sa social media content. Nang magbakasyon siya sa Baguio, kasama ang pinsan niyang si Mark, isa agad ang nasa listahan nila, ang Diplomat Hotel. Bandang alas 5 na ng hapon nang makarating sila. Makapal ang hamog, malamig ang hangin, at habang papalapit sila sa gusali, parang unti-unting nawawala ang ingay ng lungsod. Pre, ang creepy pala talaga dito, sabi ni Mark. Ngumiti lang si Joshua. Sakto sa pictures. Pagpasok nila, agad niyang inilabas ang kamera. Kuha dito, kuha doon, mga sirang pader, mga lumang bintana, mga bakas ng panahon. Habang abala siya sa pagkuha ng litrato, may napansin siya sa ikalawang palapag, isang babae. Nakatayo sa bintana, mahaba ang buhok, nakaputing damit, hindi gumagalaw. Masyadong malinaw para maging anino, masyadong tahimik para maging tao. Tinawag niya si Mark. Pre, tingnan mo. Pagtingin ni Mark, wala na ang babae. Niloloko mo lang ako. Napakamot si Joshua. Sigurado siyang may nakita siya, pero binaliwala na lang niya. Nagpatuloy sila sa paglilibot. Habang lumalalim ang gabi, dumadami ang mga bisita na umaalis, hanggang sa halos sila na lang ang natira. At doon nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Habang kinukunan ni Joshua ang isang lumang hallway, may narinig siyang mahinang boses. Parang bulong, parang may tumatawag. Joshua? Napalingon siya, walang tao. Narinig mo yun? Tanong niya kay Mark. Umiling ito, pero halata sa mukha nito ang kaba. Pagkaraan ng ilang minuto, sinimulan nilang tingnan ang mga kuha sa kamera. At doon sila natigilan. Sa halos lahat ng litrato, may babaeng nakaputi. Minsan nasa dulo ng hallway, minsan nasa likod nila, minsan nakatayo sa bintana. Pero may isang bagay na mas nakakatakot. Habang lumilipat sila ng larawan, palapit ng palapit ang babae. Sa unang larawan, malayo. Sa sumunod, mas malapit. At sa huling larawan, nasa likod na mismo ni Joshua. Nanginig ang dalawa. Umalis na tayo. Agad silang tumakbo palabas ng gusali. Hindi na sila lumingon. Hindi na rin sila nagsalita habang bumababa ng burol. Akala nila tapos na. Hindi pa pala. Pagdating sa tinutuluyan nila, sinubukang burahin ni Joshua ang mga larawan. Ayaw mabura. Paulit-ulit siyang nagtry. Pero bumabalik ang mga ito. Hanggang sa may napansin siya sa pinakahuling litrato na may bago ng detalye. May nakasulat sa pader sa likod ng babae. 3 salita. Bumalik ka dito. Kasabay noon, may narinig siyang mahinang katok sa bintana. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang babae. Nakatayo sa labas, nakangiti. Nakatingin diretso sa kanya. Mula sa 3 palapag, kahit ang kwarto niya ay nasa 3 palapag. Hanggang ngayon, marami pa ring bumibisita sa Diplomat Hotel para sa kasaysayan nito. Pero mayroon ding pumupunta roon para hanapin ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. At kung sakaling mapunta ka roon at may makita kang nakatayo sa isang lumang bintana, siguraduhin mong huwag mo itong titigan ng matagal dahil baka pag-uwi mo, sumama na siya sa'yo. Gusto mo pa ng mas nakakatakot na kwento? Like, subscribe, at share.